Ozamis City Ozamis Occidental ug sa tanan magtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta? May adlaw. Dazil Humotikson, kini ang Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Kapin sa 800 ka mga rice farmers sa Dakbayan, makadawat sa libreng abono, pinaagi sa Asinso Rice Farmers Full Assistance Program. Partisipasyon sa publiko sa pagpatok sa dengue giauhag taliwala sa nagkadaghan ng mga kaso sa syudad. Mayor Indy is the first nominee sa Asinso Pinoy Party List. Gipasalig ang padayon na suporta sa second PMFC. Kasalan ng Bayan, February 2025, libreng kasal alang sa pagpaligon sa pamilya, kugma o panaghiusa. Giturnover nga mga classroom sa Sinakaban o Clarin, disaster resilient. Asinso Ozamis Free Hospitalization Program, padayon sa paghatag og dekalidad, libre og accessible nga medikal nga tabang, kapin sa 177,000 pesos nga bill sa usa ka inahan, gitubag. Ani ang maditalye sa Ozamis Today. Kapin sa 800 ka mga rice farmers sa Dakbayan, makadawat sa libreng abono, pinaagi sa Asinso Rice Farmers Full Assistance Program. Ang good news sa reporting Bernal Dixon. Kapin sa 800 ka mga rice farmers sa Dakbayan sa Ozamis ang makadawat na usab og libreng fertilizers kun abono, pinaagi sa dalaygon nga programa sa Asinso Ozamis Administration, ilalom sa liderato ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Indy Puentes Wamanal Jr. ug sa suporta sa Misamis Occidental Provincial Government nga gipanguluhan usab ni very hard-working Governor Attorney Henry Sibilia Wamanal ug sa suporta ni Congressman Ando Wamanal, ang Asinso Rice Farmers Full Assistance Program nga maghatag og dakong tabang ug kalipay sa ginatos nga mga Ozamisnong mag-uuma. Ang pag-apod-apod sa nasangpit nga mga abono ang gipahigayon Pebrero City 2025, din kini ang gisaksihan o gidumala ni First District Board Member Winston Katani, ang Committee Chairman sa Agriculture sa Sangguniang Panalawigan nga nagrepresentar kang Governor Henry og ni former City Councilor John Ducdor, ang kasamtangan nga Executive Assistant to the Mayor for Barangay Affairs nga nagrepresentar usab ni Mayor Indy. Ang mga farmers makadawat og tulo ka klase nga mga abono. Kini ang complete fertilizer 14-14-14 og urea nga 4600 og 0060 kun potas fertilizer nga magdepende sa gidak-on sa ilang yuta nga gitikad ang abono nga ilang madawat. Tungod kay karong panahona, nagsugod na ang mga farmers sa pagpananom ug ang una nakadawat ug makapahimulos niining maong nasangpit nga mga abono mao ang Barangay Maningkol, Barangay Gango ug mga farmers sa Barangay Bacolod, diin mitutal kini sa kapin sa 300 ka mga rice farmers. Karong adlaw mohatag mi og abono para sa atong mga rice farmers. So ang atong giuna karon katong mga rice farmers sa Bacolod, Maningkol ug Gango. So, kung man man yung programa sa atong mayor na katong Asinso Ozamis Rice Farmer Full Assistance Program. So karon nakatanom naman sila. So karon ang ato na pong ipanghatag ang mga abono. Tulo ni ka klase na abono. Atong ipanghatag kanang complete kanang gitawag tog 14-14-14. Then napo tay urea kanang 4600. Then napo tay muriate of potash na 0060.
So kana siya na abono, kumpleto yun na, gibasihan na mo ana sa soil analysis na mo gipambuhat sa mga basakan. Sumala pa ni OIC City Agriculturist Pihuan kini nga programa bunga sa lig-on nga kolaborasyon tali sa provincial government nga gipanguluhan ni Governor Henry ug sa lokal nga panggagamhanan nga gipanguluhan usab ni Mayor Indy nga nagtinguha sa paghatag og libreng abono alang sa mga rice farmers aron mapagaan ug wala na sila'y gastuhon pa sa ilang pagpanguma. Collaboration Actually, gahapon niabot ang counterpart sa province na 1,020 bags of 14. Then kaning atong urea, gamay complete o atong potash, kapalit na ni gahagi pa ni Mayor. So napundo na siya gamay, then karon ato nang i-release. Dakong kalipay og pasalamat ang ipaabot ni Rufino Canyo. Lumulupyo sa Barangay Bacolod nga adunay basak nga anas nahimutang sa Barangay Maningkol, diin siya nakadawat og tulo ka klase nga abono. Unsay madawat nimo? Abono og urea og complete 14 og ning potassium. Ang tulo ka buk. Lipay kayo. Kana pa imong paliton nga dako binagkantidad na. Mo na nga malipay yun mi kayo. Salamat kayo kung Mayor o Congressman. Sa laing bahin, gisugid usab ni First District Board Member Winston Katani nga nagrepresentar kang Governor Henry nga ang maong lakang kanunay nga gitutukan sa gobernador isip pagpakita sa iyang dakong paghigugma og suporta sa mga mag-uuma sa atong probinsya. Kayong inyong tanaw og Mayo, pirmi gining diskurso sa ato ang pinanggang gobernador. Makita ninyo kung unsa iyang pagdako paghigugma sa ato ang mga farmers. Kay pirmi ginya ning i-appeal. No? Gani balikon nako ang atong probinsya karon no. Sa pamaagi sa atong pinanggang gobernador. Gigahinan ginyag 100 million ang agricultural sector. Wa ya mo'y gobernador nga nakahimo ani sukat-sukat sa atong probinsya nga ang mga farmers tagaan gyud maayong pagtagad sa atong pinanggang gobernador. Ang Asinso Rice Farmers Full Assistance Program usa ka hinungdanong inisyatiba nga naghatag og dakong tabang sa sektor sa mga mag-uuma sugod sa preparasyon sa yuta, libreng binhi, abono hangtod sa pagproseso sa pag-ani niini aron mapalig-on ang ilang panginubuhian. Ug tuod man sa padayon nga paningkamot ni Governor Henry, gibutyag ni Board Member Katani nga ang Misamis Occidental karon adunay duha ka modernong mechanical dryer o milling plant. Diin usa niini ang nahimutang sa First District sa Oroquita City, samtang ikaduha ang ana karon sa Second District, partikular sa Tangub City nga libreng mapahimuslan sa mga katawhan o gilauman nga mamahimong operasyonal na karong bulan sa Pebrero o sa bulan sa Abril. Kaning ARFA, kaning madunggang ARFA, mo niya. Asinso Rice Farmers Full Assistance, full assistance mo nang gikas land preparation, libre nga seeds, libre nga fertilizer, harvest. So inana ang atong pagkakatar, sa atong pinanggang gobernador sa atong mga farmers. Sa paningkamot sa atong pinanggang gobernador, nalimtan lang nako ni hisgot kanina. Ang probinsya karon nanay kaugalingong duha ka mechanical dryer ug milling plant. Ang isa naa sa First District, naa karon sa Oroqueta, ug ang isa naa sa Second District na Tangub. Hopefully mga last week sa February or first week sa April, operational na itong kaugalingong galingan ha. State of the art nga galingan kay mga bagong moderno ni siya plus ang ato ang mechanical dryer. Ang libreng pang-apod-apod sa abono paghimuon dito sa OCIT kun Usami City Institute of Technology, IBGT Compound, Karangan, Usami City, sugod Pebrero City, Pebrero 10 o Pebrero 11 nintuiga, diin kapin sa 800 ka mga rice farmers ang makapahimulos sa maong programa alang sa mas progresibo o mauswagong agrikultura sa atong probinsya sa Misamis Occidental. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Texer. Salamat Bernal. Partisipasyon sa publiko sa pagbatok sa dengue giawhag taliwala sa nagkadaghan nga mga kaso sa syudad. Ani ang report. Together, let's fight the bite.
Kining panawagan dili lamang sa lokal apan sa national nga pagamahanan sa pag-awhag sa publiko sa paghimo sa ilang bahin sa pakigbatok sa makamatay nga dengue virus. Bulan sa Enero ning tuiga, nakitaan sa mas nagkadaghan nga mga kaso sa dengue ang dakbayan sa Ozamis. As of February 6, 2025, aduna nay natala nga 67 ka mga kaso ug makapasubo tulo na ang namatay. Kasagaran ni ini mga kabataan edad 6 ngadto sa 14 anyos. Tungod ni ini nga paspas nga pagtaas sa mga kaso, importante nga magkahiusa ang tanan ug mutugbang sa gihimo nga mga paningkamot sa lokal nga pagamahanan aron mapugnan ang pagkalat pa ni ini nga makamatay nga virus. Padayon ang asenso Ozamis administration uban sa pagpanguna ni Mayor Attorney Indy Waminal sa paglihok aron maatubang kini nga problema. Baguhay pa lamang na-acquire sa dakbayan ang ikatulong fogging machine nga gipapalit gayud ni Mayor Indy aron epektibo nga magamit sa pag-target sa naila nga mga mosquito breeding sites. Base sa gibutiag ni Ozamis City Health Officer Dr. Maria Florilin Irog-Irog. Gawas pa niini ang tanan nga mga public schools sa syudad gitauran usab sa Olicet insecticidal nets aron maprotektahan ang kabataang mga estudyante batok sa dengue. Ubos sa mandato ni Mayor Indy, ang City Health Office ug mga kabaranggayan aktibo nga nagpahigayon sa mga anti-dengue measures sama sa ABKD ug 5S strategy, community clean-up drives ug larva sampling aron maila ang posibleng breeding sites sa mga lamok nga nagdala sa dengue. Giawhag ang publiko sa paghimo sa ilang bahin sa pagtuman sa 5S strategies sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga importanteng bahin sa pakigbatok ni ini nga sakit ug pagprotekta sa atong matag pamilya. Una, search and destroy mosquito breeding sites. Importante nga limpyo ang atong palibot ug walay nagpundo nga tubig. Ikaduha, seek early consultation. Kung adunay hilanat, magpa-check up dayon. Ikatulo, self-protection. Pagsutog long sleeves ug garsones ug maghaplas sa insect repellent lotion. Ikaupat, sustain hydration. Pag-inom og insaktong gidaghanon sa tubig. Ug ikalima, support of fogging for impending outbreaks nga mabuhat pinaagi sa City Health Office. All residents, all barangays, we do our part, no? If possible, every week, bisan pag dili lang sa kanang inyong hampurok sa atong kaugalingong balay panimalay, mahuman ta, gikan sa trabaho, makarelax tag weekend, i-appeal nato sa atong routine nga manglimpyo, mag-search and destroy. Dili lang limpyo nga silhig, ha? Yeah. Search and destroy yun. Kanang yung pangitaon dyan nato sa atong tugkaran. Ug naabay mga tubig nga mga stagnant water nga angay nato iyabo. Dili lang ingnon nga tan-awon lang or silhigon lang. And of course, kung naan magsakit sa ato ang panimalay, konsulta gyud ta. Dili nato kaya-kayahon. Yes. Kay kana gyud ang isa pon makadisgrasya nato kay basin unyag severe na to nga type, maulahi gyud ta. And lastly, magtabang-tabang nga unsa atong mga activities sa barangay atong yung suportahan kay total dili man ni ato alang kundi sa tibuok natong kabaranggayan. Bisan pa sa gihimo sa local government sa Ozamis sa pakigbatok sa dengue, importante gayud nga mohimo kita sa atong bahin. Kita ang matag panimalay, ang matag individual. Angay nga mohimo sa atong bahin sa pagpanglimpyo o paghimong luwas sa atong palibot alang sa mas hinlo o mas himsog nga dakbayan. Together, let's fight the bite. Mayor Indy is the first nominee sa Asenso Pinoy Party List. Gipasalig ang padayon nga suporta sa second PMFC. Gitutukan ni Leoncio Medallo ang maong balita. Ani ang iyang report.
Subay sa gibarugan nga mantra sa probinsya nga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon nga gimugna ni Governor Henry A. Suaminal. Kini dili mamahimong posible kung wala ang kahapsay ug kalinaw sa probinsya. Ingon man ang dakong kontribusyon sa mga sakop sa kapulisan, lakip na ang mga sakop sa Sikan Provincial Mobile Force Company sa pagmintinar sa gitinguha sa mga misamisnon ang kahusay ug kalinaw. Kalabot nini gipaabot samahan sa dakbayan sa Osamis, Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr., pinaagi na Executive Consultant to the Mayor Attorney Sam Norman Puentes adlong Domingo, Pebrero 2 ning tuiga sa gipagayon nga blessing and turnover ceremony sa Sikan PMFC MOC PPO building. Ang iyang hugot nga suporta alang sa usa ka lingon og well-equipped nga pwersa. Diin siya nagtuo nga importante ang kooperasyon ug suporta sa lokal nga pangagamhanan aron makatabang sa paghatag og hustong kahinguhaan para sa mga kapulisan. Gisaysay usab ni Attorney Sam nga ang LGU Osamis pinaagi sa paningkamot ni Mayor Indy uban ang pakig-alayo nila Vice Mayor Bibineri ug mga konsyali sa dakbayan. Nagtagana usab alang sa logistic ug maintenance alang sa tanang patrol cars and vehicles sa Sikan PMFC aron magpabiling kining operational. On the part of the LGU of Osamis City, we have not been remiss also. We have recognized the fact that for a strong and well-equipped force, it is essential that the LGU should collaborate and help in bringing about resources for the Philippine National Police. In this regard, the LGU of Osamis is proud to state that through the efforts of the Honorable Attorney Henry Indy Waminal Jr. and Vice Mayor Bebineri and the City Council, we have provided, the city has seen to it that we have provided fuel and maintenance for all the vehicles of the PMFC. That is to render it operatable. Dugang panini aron masiguro og matagan og importansya ang kahimtang sa matag opisyal sa Sikan PMFC alang sa ilang epektibong pagserbisyo sa publiko. Ang asenso Osamis Administration migahin usab sa gikinahanglang mga kagamitan alang sa komunikasyon og pagtagana sa balance pack meal nga gipreparar pinaagi sa nutritionist sa dakbayan. We have also endeavored that we will be giving to the PMFC the necessary communications equipment that they would be requiring. Further, we have also recognized that the well-being of individual officers can best be sustained if we see them in the individual light to enable them to work properly. So in this regard, the city government has also provided a balanced meal for the PMFC. Dugang pahayag ni Atty. Sam, gipaniguro sab ni Mayor Indy nga sa nahibiling panahon sa iyang termino, isip mayor sa dakbayan ug bisan pa man sa umaabot og musunod niya nga pagserbisyo, isip first nominee sa Asenso Pinoy Party List, padayon siyang maningkamot sa pagpalig-on ug paghatag sa tanang gikinahanglan og suporta alang sa mga kapulisan. In behalf of Attorney Henry Indy Waminal, he has given the assurance that in the remainder of his term and even in his upcoming sojourn in his next phase of his political career, he will always endeavor to strengthen, to give whatever resources might be needed by the PMFC and the Philippine National Police as a whole. May pasalig usab si Atty. Sam nga sa iyang termino og administrasyon isip mayor sa dakbayan kun buligan sa panahon nga magpadayon ang nasugdan ng daan nga suporta o paghatag sa gikinahanglan nga mga resources o kagamitan alang sa kapulisan. On my part, on a personal level, let me assure also the PMFC and its officers that we will be doing our part in the upcoming administration.
Dugang pa, gipaabot niya ang pasidungog ug pasalamat sa mga sakop sa Sikan PMFC tungod sa ilang kaisog ug dedikasyon nga nahimong hinungdan sa pagkabot sa kalinaw ug kahusay sa dakbayan ug sa probinsya. Usa ka buhing pamatuod niini mao ang opisyal nga pagdeklarar sa Misamis Occidental isip Insurgency Free Province natong Setyembre 27, tuig 2024. Iyang ipahinaot nga magpadayon ang maong panaghiusa ug pagtinabangay tali sa lokal nga pangagamhanan o kapulisan aron mapadayon ang usa ka luwas, malinawon o progresibong Misamis Occidental alang sa tanan. Let me state that we commend and congratulate you for this new building, and your courage and dedication is really inspirational. Let us continue with this bond of collaboration and let it be an enduring helping relationship to enable us to sustain a safe and progressive Misamis Occidental for all. Alang sa Usamis Tsuri, ako si Leoncio Medalyo. Salamat, Leoncio. Kasalan ng Bayan February 2025, libreng kasal alang sa pagpaligon sa pamilya, gugma ug panaghiusa. Ani ang detalye. Ang programang Kasalan ng Bayan sa Dakbayan sa Ozamis usa ka tradisyon nga naghatag oportunidad sa mga magtiayon nga makasal pinaagi sa pagtangtang sa pinansyal nga babag sa kaminyoon. Kining inisyatibo ubos sa maayong liderato ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. inubanan sa suporta ni Governor Henry S. Waminal ug 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal nga unang nagpasiugda ni ini nga dalaygong programa aron matabangan ang mga magtiayon sa dakbayan sa ilang legal ug espiritual nga panaghiusa. Sa miaging mga tuigan, ubos sa liderato sa padayon na Sensa Ozamis Administration nga gipangunahan ni Mayor Indy Waminal, ubay-ubay na ang makasalan ng bayan nga napahigayon sa dakbayan ug lakip na niini mao malampuson nga kasalan sa Fiesta 2022, kasalan sa Pasko 2022, kasalan sa Fiesta 2023, kasalan sa Pasko 2023, kasalan ng Bayan February 2024 ug kasalan sa Fiesta 2024. Dakong makalampusan sa pagpasiugda sa legal ug relihiyosong panaghiusa sa pamilya. Ning bulan sa Pebrero, umaabot na usab ang pagpahigayon sa Kasalan ng Bayan February 2025 diin lakip sa mga maka-avail niini mao ang 7 ka tuig na nga mag-live-in partners nga si Jezreel Zakin 27 anyos ug Ana May Agot 24 anyos lumulupyo sa barangay Bagakay ug adunay usa ka 3-year-old baby. Taga Bagakay. Anami Agot. 24. Jezreel Zakin, taga Bagakay. 27. Ilan na mo katuig 7 years. Ilan na bata niyo Isa. sa pila edad? 3 years old. Matud pa sa couple, dako ang ilang kalipay nga lakip sila sa makabenepisyo ni ini nga programa. Mipaabot sa malipayong pahiyom sa pasalamat ang managpartner ngadto sa 3 pillars of Misamis Occidental. Din matud pa nila, Kape kayo. Kinakapil yung ani nga tuig ah. Kani wala pasalamat yung ani nga wala kayo. Naapil ba nga programa kay nga Kasalan ng Bayan. Salamat po ko ni Mayor Indy sa Sinso Pinoy. apilo sab sa maka-avail ni ini mo ang magtiayon sa Barangay Aguada nga 28 ka tuig na nag-ipon nga sila si Edgar Malaubang 42 anyos ug Lilet Magyo 52 anyos ug may upat ka mga anak. Edgar Malaubang. Siya? Lilit Bagyo. Taga-asa mo, sir? Aguada. Aguada. Kailan mo katuig nagtipon, sir? 28 na. Okay, di city pa may edad na ko. Running di city pag lagi. Dahil ang mga anak ro 25 naman ang kamagwangan. Pila ka bukda inyong anak? 4. Nganong karon pa man mo nakahigayon nga magpakasal sa kasalan ng bayan? Sa una, may tagkasalan ng bayan niya kay wala man din siya natawan, sir. Akong among pong ulat nga
late registered siya. Yang mama mo mayong gihulat og kanusanin among lihoko ng yang late registered. Then giparehistro po namo siya sa Comelec. Una karon na siya birth. Baguhay lang niya mo nakuha yang birth. Bisan pa man nakaatubang og makakulian sa kaning pag-file tungod sa personal nga mga dokumento, apan nagpabiling mapasalamaton og malipayon ang duha tungod kay human sa dugay nga panahon matuman na ang ilang gidamgo nga kasal. Wa magid minadayon nato kay wala lagi siya birth. Dako kog pasalamat sa ni Mayor Indi og si ni Congressman Ando nga naapil mi aning kuan kasalan ng bayan. Sa inaning edad, akong edad 42 na, asawa 52 na. Salamat tod may kasal ra gyud may. Ang kasalan ng bayan February 2025 wala lang maghatag og legal nga kasiguruhan sa mga magtiayon, apan naghatag usab kini og malipayong kasinatian alang sa mga pamilya ug sa komunidad sa kinatibuk-an. Ang Asenso Ozamis Administration magpadayon sa paghatag og libre nga kasal alang sa maayong kaugmaon sa matag pamilya Ozamisnon. Gi-turn over nga mga classroom sa Sinakaban ug Clarin, disaster resilient. May report si Glenn Ray Ruluna. Labing dakuntabang sa edukasyon ang napahimuslan sa mga estudyante sa Sinakaban ug Clarin. Uman nga giturn over ni 2nd District Congressman Ando Wuminal ang mga bagong classrooms sa mga nagkanang eskwelahan sa mga lungsod nadto nakalabay nga adlaw. Mato ni Mr. Brian Hamis, usa sa mga kadaguan sa DepEd Misamis Occidental, ang mga classroom nga napapunduhan og napahuman ni Kong Ando usa ka kumpleto sa rekados nga sumala sa DepEd standards. Gini adunay kaugalingong CR, hand washing area ug labing importante kini nga mga bag-ong pasilidad gitukod isip typhoon and earthquake resilient classrooms. Dili lamang komportable kun dili himsog ug luwas alang sa mga magtutudlo og estudyante. Ang mga classrooms nga gipabunduhan ni Kong Wuminal gibanabalang mas lig-on og dekalidad tungod sa paggamit sa modernong disenyo ug materyales nga magasustener sa classes kataladman sama sa bagyog linog. Ang pagbutang o kaugalingong CR o hand washing area sa matag classrooms nakatabang sa magpalambos kay himsog og kalimpyo sa estudyante ug mga magtutudlo. Nationwide, ayun ang kakuan nato siya ka-prevent po ni earthquake resilient prone kay ang atong mga structure ani dili lang siya nga ordinaryo lang gyud nga mura siya og building na structure sa more gamit ta og more advanced nga design for the earthquake and typhoon resilient nga school building para na sa kabutang nga then kompleto po ni siya kabutang natay include po nato ang natay CR ang classroom will provide po 7x9 ang sizes nga standard sa design sa DepEd with CR, classroom sortage, and ang kana po natong conducive learning kuan kay ang part po sa division ang tanan bata makabasa manang priority po sa mong school division superintendent na tanan bata makabasa ayon tagaan po nato sila og conducive learning mga katanan. Kini nga mga classrooms dugang sa kasamtangan nga mga edipisyo nga napabarog di probinsya og napapunduhan sa DepEd og local government unit. Gidayeg sa mga opisyal sa Department of Education og sa lokal na mga opisyales ang pagpaningkamot ni Congressman Ando Wuminal sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon sa Misamis Occidental. Sumala sa mga eskwelahan nga nagadawat sa mga bagong classrooms kini usa kadakong hagit nga sulbad sa nagkadaghang estudyante nga nagkinahanglan og luag ug guminyente nga learning space. Gipasalig usab sa mga opisyal sa DepEd nga padayonon ang ilang pagpaningkamot sa pag-implementar sa maayong kalidad sa edukasyon pinaagi sa suporta sa gobyerno ug mga partner sa private sectors. Gipasalamatan sa mga ginikanan na magtutudlo og may estudyante ang mga proyekto o gilauman nga magpadayon na ang pagpanghatag og modernong pasilidad ug mas maayong learning environment sa tanang eskwelahan sa Misamis Occidental.
Pinaagi sa padayon nga pagpaningkamot sa asenso Misamis Occidental ubos sa pagpangulo ni Governor Henry Wominal, inubanan sa pag-abag ni Misamis Occidental 2nd District Congressman Ando Wominal og sa tibok asenso administration mas daghang kabatan-unan ang pagbenepisyo sa dekalidad ug luwas na edukasyon nga ana sa tukma og insakto nga learning facilities. Alang sa Ozamis Today, diri si Glenn Ray Ruluna. Nasan sa Ozamis Free Hospitalization Program padayon sa paghatag og dekalidad, libre o accessible nga medical nga tabang kapin sa 177,000 ka pesos nga bill sa usakinahan gitubag si Angela Mecarante halang sa mga detalye. Sa walay hunong nga pagpaninguha sa lokal nga panggamanan sa dakbayan sa Ozamis sa pagpanguna ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr., katimbang ang makanunayong suporta nila 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Wominal o ni Governor Attorney Henry Sevilla Wominal, nagpadayon ang ilang pakighiusa sa mga medikal nga sektor, pribado o pampubliko aron mapalapdan ang programang Asenso Free Hospitalization nga maghatag og kalidad, libre ug accessible nga serbisyong medikal sa katawhan. Usa sa solido nga pamatuod sa libuan ka mga katawhang Ozamisnon nga nakabenepisyo sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program mao ang 50 anyos nga si Juster Labor Baluyos, residente sa Barangay Bañadero, Ozamis City nga nangayo og medikal nga tabang alang sa iyang 75 anyos nga inahan nga si Nanay Esther Baluyos. Ako si Juster Baluyos, taga Bañadero, Ozamis City, edad 50 years old. Nangayo ko og medical assistance para sa billing sa akong mama nga nasa ospital. Si Nanay Esther na-admit sa Misamis University Medical Center kun MUMC tungod sa seryosong kondisyon niini nga septic shock nga nagkinahanglan og dinaliang medikal nga atensyon ug hinungdan nga miabot sa kantidad nga 177,087 pesos ang ilang hospital bill. Esther Labor Baluyos, 75 years old. MUMC, ang excess bill is worth 171,000. Matod pa sa anak ni ini nga si Juster, tungod sa balatian ni Nanay Esther, aduna na kini mga sintomas nga gibati sa iyang panlawas sama sa grabe nga kasakit sa ubos nga tuong bahin sa iyang tiyan ug kalisod sa pagginhawa nga pipila ka adlaw niyang giantos. Saysay ni Juster, dili ka ginawa, ubo dayon dagang tubig, ikuhaan gyud tubig mga 1.2 cc sa pikas, ang pikas 600. Na matikdan ako ginagmay nga ubo for how many months ginagmay di mawala dayon pag December aya na ming atake. Week na gyud ang resistensya ba. Mo may kuan kanang impression sa doktor nga malignant tumor, metastasize, so kinahanglan gyud siya og another opinion. Mo sakit, mo ngulngul, mo kalit, gabi grabe. Right side. Sumala pa ni Juster, kini ang ikaduhang higayon nga siya miduol sa buhatan sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program tiin sa iyang unang pag-avail ni adtong Enero. Nakabenepisyo usab siya sa maong programa sa dihang gidala niya ang iyang inahan sa ospital ug na-diagnose nga adunay acute respiratory failure, minimal left pleural effusion, pulmonary tuberculosis ug gout. Din pahayag ni Juster, kuan man mi gikan mi og January 17 to 30 pila ka days sa taas mo nang dayon gikuanan man gyud siya, gi-applyan man gyud siya og kanang massive antibiotic nya, mahal ba ang antibiotic yun. Kaduha na ni kay gika atong December nakuha man po, ga-start siya December dito pod mi og almost 2 weeks pod mi, then paggawas og a week balik na pod mi.
kaduha naman yung balik na mo. Iyang gisugid kung unsa kadakong tabang ang Ascenso Ozames Free Hospitalization Program nga gimugna sa Team Ascenso Administration ug ang ilang tinuoray nga serbisyo sa mga misamisnon, ilabi na sa mga katawhang nanginahanglan og dinali ang tabang sa medikal nga aspeto aron magsulbad sa libuan ka pesos nga hospital bills nga dili makaya sa mga katawhan ug bayad. Dako kang katabang ni sa mga kanabang nanginlanlan nga kanabang immediate needs sa taga misamisnon. Grabe ang serbisyo gyud. Dako kay kog kalipay. Dako kay kog pasalamat ni Mayor Indy, ni Governor Waminal o Congressman Ando. Dako kay kog pasalamat. Alang sa Ozames Today, ako si Angela May Querante. Salamat mayang Ozames rin hatod kanato ing na serbisyo publiko sa Ascenso Ozames Administration pinaagi sa Ascenso Ozames News Channel ubos sa liderato ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Waminal, Attorney Indy Waminal ug Ascenso Ozames News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel din makita sa ninyo nga nag-stream live ang mga programa sa AONC. Ozames Today is also on replay sa DXHP-FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leon Shumidalio, Bernal Lexon at Donnie Vicena, June Purgatorio, Aras Carpio Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ana Lumabas, Xander Dalibig, si Glenn Ray Luna, Sami-Samis News Network. Ako si Dazzle Dumodixon, daghang salamat. Padayon Ascenso Ozames, Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.